Maraming fighter ang sinubukang talunin ng Shaolin Master, subalit lahat sila ay nabigo. Bakit kaya? Ano-ano kaya ang sikreto nila bakit sila undefeated? Yo, what's up mga kaibigan? It's Arvin TV here. Ang gawain ng isang Shaolin Master ay isa sa pinakamahirap na martial arts. Kinakailangan dito ng spiritual at physical na self-improvement. Sa larangang ito ay humaharap sila sa iba't ibang pagsubok. Liban dito ay sumasailalim din sila sa nakakapagod na pagsasanay. Ang ganitong katinding pagsasanay nila ay hindi nagbabago kahit na maraming taon na ang lumilipas. Ang bawat monghe ay nagsasanay ng 7 araw sa isang linggo para maging perpekto ang mga galaw nila dito. Sa unang tingin mo dito ay magugulat ka kung ano nga ba talaga ang diwa ng pagsasanay nila dito. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin kung paano nagsasanay ang mga Shaolin Masters at bakit isa sila sa mga taong dapat natin katakutan at kabiliban. Ang mga monk dito ay dumaranas ng malupitang pagsasanay sa pagtungtong pa lang nila ng 6 na taon. Sa ganitong edad ay pinapakita sa kanila ang kamangha-manghang mga abilidad at dagdag pa dito sa mura nilang edad ay sinasanay din silang tumagal sa napakahirap na sitwasyon. Ang ganitong pagsasanay ang magdadala sa kanila para maging isang ganap na mandirigma sa hinaharap at bukod dyan ay sapilitan din silang pinag-meditate o pinagmumuni-muni dahilan para ma-develop ng husto ang kanilang konsentrasyon sa pagbalanse ng kanilang katawan at para na rin mas lalong mahasa ang kakayahan nilang bumaluktot. Sa sobrang flexible na mga monk na ito ay kaya nilang i-bend ang kanilang katawan at ang ganitong kakayahan ay kakaunti lamang ang nakakagawa. Nagagawa nilang bilugin ang kanilang katawan habang nakasabit sa haligi o sa mga sanga ng puno. Madalas nilang gawin ang ganitong uri ng pagsasanay sapagkat isa ito sa mga parte ng kanilang kung fu training. At ayon sa kanilang master ay isa lamang itong exercise para mas lalong maging matatag ang kanilang pangangatawan. At siya nga pala, isa itong babala sa mga nanonood ngayon. Huwag na huwag niyong susubukan ng ganitong klaseng pagsasanay kung wala kayong kasamang maalam sa ganitong klaseng larangan, sapagkat maaari nyo itong ikapahamak. Ang bawat monk ay sumasailalim sa napakaraming taon ng pagsasanay para nang sa ganon ay mabawasan ang peligro sa kanilang buhay. Ang halimbawa dito ay ito. Isa sa mga pinakamakapigil hiningan nilang training dito ay ang pagdunggol nila sa makapal at matigas na stick gamit lamang ang kanilang lalamunan. At alam naman natin ang lalamunan ay isa sa mga marupok na parte ng katawan. Aabutin ng 10 taon ng isang monk para hindi maramdaman ang ganitong klaseng sakit. At sa katunayan nga nito kapag merong show ay lantaran nilang ipinapakita ang pagpalo sa kanilang lalamunan ng matigas na bagay at makikitang parang wala lang ito sa kanya. Ang bawat parte ng kanilang katawan ay malalakas sapagkat dumada ito sa iba't ibang pagsasanay. Kapag sinabing malakas ka ay hindi lang basihan dito o madalas kang nag-iensayo. Isa rin sa napakahalagang ginagawa nila dito ay ang pagko-concentrate o meditation. Siguro itong sitwasyon ay ito na ang kanilang pinakapahinga. Umuupo sila at pumipikit, inaalis nila ang anumang negatibong nasa loob ng kanilang utak. Dagdag pa dito ay pinapakiramdaman din nila ang kanilang sarili. Ang meditation ay nakakatulong para maging kalmado kahit na nasa nakakatakot silang sitwasyon. At kung nabilib ka na sa kaninang pagpalo sa lalamunan, ay dito ay mas lalo kang bibilib. Merong mga iilang Shaolin Masters na pambihira at tatag at lakas ng leeg at lalamunan. Sa sobrang lakas nito ay tinatawag na nila itong tortoise breathing. Isa ito sa mga kakaibang kakayahan na tanging Kung Fu Masters lamang ang nakakagawa. Makikita dito ang hindi paghinga ng isang monk sa loob ng 20 minutes. At hindi lang ito basta pagtigil ng hininga, kundi nakabitin pa siya dito. At ang sumusuporta lamang sa katawan niya dito ay ang leeg niya at ang lalamunan. Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng pagkontrol nila sa kanilang lakas at kasabay pa rito ang matinding konsentrasyon. At babala ulit, huwag itong gagayahin sa bahay. Ang mga maalamang na Shaolin monk ay pinagtibay na ng panahon, sabayan pa ng iba't ibang uri ng pag-iensayo. At kung iniisip mo naman na kamaulang leeg at lalamunan lang ang malalakas sa kanila, ay nagkakamali ka. Malalakas din ang kanilang daliri. Ito ang kanilang special technique, itong tawagin ay diamond finger. Sa sobrang lakas ng kanilang mga daliri, ay kung makakapunta ka sa monasteryo ng Shaolin, ay kapansin-pansin ng mga putas sa puno. Ang punong ito ay ginagawa nilang praktisan sa kanilang mga daliri. Para magawa nila ito, kinakailangang idaan ng kanilang kamay ng paulit-ulit sa mainit na bagay. Matapos ang ilang taon nilang pagsasagawa ng mga ito, ay saka pa lang sila pinapayagang magsanay umatake gamit ang daliri.
At ang nakakapilip pa dito ay kaya nilang buhatin ang katawan nila gamit lamang ng 2 fingers. Diba? At kung makikita mo nga ang mga butas sa puno na ito ay may lalim ito na 5 centimeters. Sa sobrang lakas ng kanilang daliri ay kaya nilang bumasag ng bato o pumatay ng tao. At alam mo ba na maraming tao ang tamad na tamad umakyat ng hagdan? Simula nang maimbento ang escalator at elevator. Pero ibahin nyo ang mga Shaolin na ito. Ginagamit nila ang hagdan ng kanilang monasteryo para magsanay. At hindi lang sila basta umaakyat o nababa dito. Sila'y gumagapang pababa ng hagdan at ginagawa nila ito ng mabilisan. At hindi tuhod ang ginagamit nila para makababa ng hagdan sapagkat ibinagbabawal ito. Tanging palad lamang at talampakan ng pwede nilang gamitin dito. Napakahirap naman nun. Maiba naman tayo. Maraming mga taong hirap na hirap basagin ang salamin gamit lamang ang kamay. Pero ibahin nyo ang mga Shaolin Masters. Kaya nilang gawing posible ang imposible. Kaya nilang bumasag ng salamin gamit lamang ang karayom. Oo, tama ka na narinig, karayom. Para mas lalo mong maunawaan kung gaano katigas na salamin na ito ay ipapakita ko sa iyo. Ang salamin na ito ay hindi basta-basta nababasag. Kahit paulit-ulit mo itong pukpukin. Dahil sa chemical na nakapaloob dito, ay hindi mo ito basta-basta kayang basagin. Pero sa ipapakita ng Shaolin na ito, ay tiyak ako mabibilib ka. Meron siyang kakayahang paputukin ng lobo na nasa loob ng isang matigas na uri ng salamin gamit lamang ang karayom. Itinapon niya ang karayom na may taglay na kakaibang lakas at bilis. Tupit. Ang salitang Shaolin ay patungkol sa martial arts. At ang martial arts sa isang abilidad para maghatid ng kakaibang atake sa kalaban gamit ang kamao at palad. Ang ganitong teknik ay tinatawag na Iron Palm. Isa ito sa ika-72 na galaw sa Shaolin Temple. Ang galaw na ito ay naglilikha at naghahatid ng kakaibang atake nang hindi sila napipinsala. Ang teknik na ito ay nangangailangan ng lakas ng kamay at paa. Para magawa ang teknik na ito ay dapat may sapat na tibay ang kanilang balikat at daliri. Ang ganitong uri ng teknik ay napakadelikado. Hinahalong-halo nila at sinusuntok nila ang mga pato dito. Kung gagawin ito ng isang normal na tao ay malamang sa malamang ay magkakasugat-sugat siya dito. Marahil na-convince ka na ang pag-i-ensayo ng isang Shaolin ay hindi madali, di ba? Idagdag pa rin natin dito ang iron shirt. Kung madalas kang babad sa internet ay marahil nakita mo na ito. Nang mayroong isang monk na nakahiga sa matalim na bagay nang walang kahit anong sugat siya dito. Paano kaya niya nagawa ito? Maraming tao ang nagsasabi na ito daw ay hindi totoo. Pero kung susuriin natin ang kakayahan ng isang monk ay nahihiga sila sa malapatong higaan. Nagagawa rin nilang sumabit ng pahalang sa poste at kaya rin nilang bumutas ng pader gamit lamang ang daliri. Araw-araw sa loob ng 3 taon ay pinitiga nila ang braso nito gamit lamang ang kamay at saka naman nila ito binibitawan. At makikitang hindi nasasaktan ang monk dito. Ikaw, anong opinion mo para dito? I-komento mo naman sa comment section yan para malaman din namin. Maraming mga sabi-sabay na dulot na maraming taon nilang pagsasanay ay nagagawa nilang magawa ang mga hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Ito pa ang isa. Ang skill naman na ito ay tinatawag na Monk Pillar at binti naman ang sinasanay dito. Nangangailangan ito ng full body control. Kinakailangan niyang magsanay makipaglaban sa taas ng mga haligi ng puno. Tatayo ang isang Shaolin sa 2 haligi ng puno at para mas intense, ay lalagyan pa ang bawat kamay niya ng balde na puno ng tubig. At para mas lalong makontrol ang balanse ng katawan mo, ay lalagyan ka pa dito ng 3 pang mangkok, isa-isa sa bawat balikat at isa naman sa ulo. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay tumatagal ng 2 oras. Dapat ay hindi babagsak ang mga nakapatong sa iyo, kundi ay uulitin mo ito. Pero anong mangyayari sa bandang huli? Matapos silang malagpasan at matapos at makumpleto ang training? At anong mangyayari matapos silang matutuhan lahat ng ito? Kung yan ang katanungan mo, ay sagutin natin yan. Kagaya ng mga eskwelahan, ay ang pinakahuli dito ay kinakailangan mong maipasa ang final exam dito na may pamagat na Real Master of Shaolin. Kung maibagsak mo ito, ay pwede ka pa namang umulit after 3 years. Saklap, ang bawat monk dito ay pipili ng kanya-kanya nilang style. Halimbawa, monkey style. Para maging master ka sa ganitong teknik ay nangangailangan ito ng kakaibang kalakasan at pambihirang pagbalanse ng katawan. At alam naman natin na hindi lahat ay kaya ito. Pero huwag kang mag-alala, ang exam dito ay hindi lang patungkol sa Kung Fu, kundi ay patungkol din sa Buddhism. Ang Buddhism dito ay ang relihiyon ng lahat ng monk. Sapagkat ito ay sapilitan, ay wala kang magagawa kundi sumapi na lang. Kapag nalagpasan mo lahat ng ito, years of training, endure of pain, harsh exercise, etc., ay maaari ka ng tawagin na real monk warrior of Shaolin. Ikaw,
May bala ka ba maging Shaolin Master? At kung may martial arts ka ngayon, ano yun? At gaano mo nakatagal ginagawa yan? I-comment mo naman sa comment section yan para malaman din namin. Once again, this is Arvin TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito din ay nagpapabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on the next video.